Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Merry Christmas po sa ating lahat. Yan, Merry Christmas po. Yan, tunay nga po. So, nakailang Pasko na po ba kayo? So, ako naka-25 na ako. 25. So, tunay nga po, napakasayang ipagdiwang ang ating Kapaskuhan. No? It symbolizes the birth of our Savior, our Lord, our King, no? Si Kristo, no? So, tunay nga po sa Micah 5:2, sabi po niya dito, sa Old Testament, sabi po niya dito, "But as for you, Bethlehem, Ephratah, too little to be among the clans of Judah, from you one shall come forth for me, who is to be ruler in Israel. His goings forth, appearances, are from long ago, from ancient of days." Ito po sa Old Testament po ito. And sa Luke 2:11, sabi po niya dito, "For this day in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord." Tunay nga pong yung promises long ago ay pinulfill na ng ating Panginoon. And He is with us. No? So tunay nga po, no, yung bigat ng verse na yun na God is with us, Emmanuel, no? Tunay nga pong hindi lang siya naririto, hindi lang siya sa gilid mo, hindi lang siya sa harapan mo, hindi lang siya sa likod mo, but He is with you. At tunay nga pong kung saan ka man pumunta, naroon ang Panginoon pagkat siya'y sumasa iyo, sumasa atin. Hallelujah. And tonight, we are here, no, to remember, to celebrate the birth of our Lord. At tunay nga pong we are all excited, no? Tunay nga po pag Berna, no? September pa lang, no? Nag-iiba na yung ihip ng hangin, no? Hindi po yung amoy, no? Pero yung feeling, no? Yung feeling ng bare months ng papalapit na Pasko, lagi nating ina-anticipate, no? September pa lang, ina-anticipate na natin yung paparating na Pasko. And because, no, pagka Pasko, no, wala tayong iniintindi kahit gastos ka dito, no? Hindi mo iniintindi yung mga gastos, no, pag Pasko, no? Pero pag isipin niyo po, no, pag January na tsaka mga normal months na, iniintindi mo na, naku, magbabudget na ako, no? Pati po sa pagkain, no? Pag sa Pasko, pag December, ayan po, galing po ako ng pumunta akong gym. Nagbagbag kumupong kay 100 calories mo. So walang katao-tao sa gym pag December, no? So asahan nyo po pag January na, puno na naman yung mga gyms, no? Kasi yun yung natin, no? Pag December, pag Pasko, no? Wala tayong iniintindi. We're just here to celebrate, no? To enjoy life, to enjoy and celebrate the life of our Lord Jesus Christ. At alam ko po na nandito kayo ngayon at masayang-masaya kayo, no? And alam ko, ina-anticipate nyo yung Noche Buena, no? Medianoche, no? Na parating, mamaya, no? Pagsasama-sama ng mga pamilya, no? Yung pagpasok or pagpunta ng mga bata sa mga bahay para magmano, no? Yung mga ganun pong traditions natin, no? At tunay nga pong, let us not forget, no? Yung the reason of this celebration, which is our Lord Jesus Christ. And alam ko po, ready na po kayong umawit, magpuri, at magpasalamat because He is truly faithful. He is truly a loving God to us. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. And let's praise our one true God. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, oh God is with us. Beggars and kings, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him.
you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come bless His name. Oh, for He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Oh, light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, will bless His name. For He is good, hallelujah. For He is good. Yes, He is good. For He is good. He was born to conquer the grave. Oh, light of the world, the reason for Christmas Day. On the mountains, we will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us. He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. On the mountains, we will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us. He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Praise you, Lord Jesus. And sing every creature of God, come bless His name. For He is good. For He is good. For He is good. He was born to conquer the grave. Oh, light of the world, the reason for Christmas. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Praise you, Jesus. Oh, sing every creature of God, come bless His name. For He is good, hallelujah. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Oh, light of the world, the reason for Christmas Day. Oh, light of the world, the reason for Christmas Day. Praise the Jesus. Hallelujah. Oh, come on, praise the one true God. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name in this place. You are the reason in this season, Lord God. Oh, praise. Come on. We celebrate goodness and mercy. Say, oh, Lord. Hey, we will joy, we celebrate goodness, Lord. Come on, we say, oh, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Say, and heaven and nature sing. Come on. Oh, 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 and nature sing. Oh, 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 oh. Hey,
songs and blood, white fields and blood, white fields and blood, rock tears and flames. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Everybody! Repeat, repeat the sounding. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. We said, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, let us be our prayer. We celebrate Jesus. Let us be our prayer. So let it rise up, come on, like a river was overflowing. Holy Spirit, so let it pour out. With no limit, overflowing tonight. Yeah. Holy Spirit, so let it rise up. Like a river, it's overflowing tonight. Holy Spirit, let it pour out. Say, with no limit, overflowing. We say, Holy Spirit. So He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glory. Come on, we celebrate. Open your mouth unto God and say, wonders of His love, wonders of His love, and wonders of His love. Say, we celebrate. Come on. Say, hey, come on. We celebrate. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Said, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Tayo ay tagumpay na! Amen! Thank you, Jesus. You are the greatest gift, Panginoon, na aming natanggap sa buhay namin, O Lord God. Not the gifts, not the material things in this world, O Lord God. Lahat po ng yon ay mawawala, but you will remain forever in our lives, Panginoon, in our hearts. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love.
truly that you are holy, O God. You are magnificent. We adore you, O God. We praise you. And tonight, church, let us give the best worship that we could give sa ating Panginoon. Let's sing praises into His name. Let's think the goodness na ginawa ng Panginoon sa buhay natin all throughout this year, from January until the end of 2025. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay matagumpay na dahil sa inyo, Lord God. And we will shout victory sa aming mga buhay. Come on, church. Let's all shout victory. Hallelujah. Come on, church. Let's worship our one true God. Let's all declare His goodness, His faithfulness in our lives. Indeed, you are holy, Jesus. Yes, hallelujah. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. So sing, church. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, chains He shall break, for the slave is a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory ever.
promise. The promise was delivered unto a virgin bride, to one who will be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, yes, Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, if his nation cries, holy, you are lifted high, holy, we sing, holy forever. It's a humble town of David, the Savior born today, to one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, to one who will be called Emmanuel. The Messiah, our God, is with us now, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name, come on church, It's the hallelujah, greatest, your let's name lift his name on stands high, above the name of Jesus, hallelujah. all thrones and dominions, all powers And positions, your name stands above them all. Your name, Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name, there's no other name, hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh, come, let us adore him. Let's sing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us We adore you. adore We adore you. Him, Christ the Lord. For he alone is worthy. For he alone
the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Jesus, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Let's give him the shout of victory. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, who was and is to come. Glory to the highest. You are worthy to be praised, O God. You are worthy to be exalted. Salamat, Panginoon. Your name is the highest, O God. Your name is the greatest. Lord God, your name is the name above every name. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. Salamat, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, we will going to celebrate that name. And that name is Jesus. He is our King. He is our Lord. He is our Savior. He is our blesser. He is our healer. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Tunay nga, O Diyos, dakila ka. Ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Isang katunayan niyan, Panginoon, ay ang oras na ito, Panginoon, na ginugunita po namin ng iyong kapanganakan. Na tunay nga, O Diyos, araw-araw, Panginoon, ang aming mga buhay ay patuloy naming inaalala ang iyong pagsilang, ang pagsilang ng aming kaligtasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat ngayong gabi, Panginoon, na muli mararanasan po namin ang iyong pagpisan, Panginoon. Ang karunungan, O Diyos, na sumasa amin, Panginoon, ang siyang magsisilbing daan upang patuloy po namin maunawaan ang iyong salita. Ang aming mga kapatid na maghahayag, Panginoon, ng inyong mga salita, alalahanin po namin ng inyong mga mensahe, Panginoon, na kung saan, O Diyos, kayo po ang mangungusap, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. Ito, Panginoon, ay magiging rema, magiging buhay na salita sa puso ng bawat isa sa amin. At tunay nga, Panginoon, kami pinagpala, kami masaya, kami nagdiriwang sapagkat ang aming tagapagligtas ay buhay at nabubuhay magpakailanman. Thank you, Lord God. Tunay nga, O Diyos, ang tagumpay nasa amin na. We give you all the glory and honor, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high.
Okay, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Nung naipanganak si Jesus sa panahon na yon, bigla akong naalala. Nagdiwang ang sanlibutan. Bakit? Natapos na ang kasalanan ng tao nang dahil kay Kristo. At yun ang magandang balita, kapatid. Wala nang higit na mabuting balita na dumating sa mundong ito, maliban lang na dumating ang Kristo para sa iyo at para sa atin. Yun ay sapat na, kapatid. At yun ay napakahalagang regalo ng Diyos sa atin. Para sa iyo at para sa akin. Tanggapin natin na may pananampalataya. At sa ating pagbibigay, ito'y tanda ng ating pasalamat sa Diyos. Tayo manalangin. Pinapasalamatan kita, Panginoon, sa magagandang bagay na ibinigay niyo po sa buhay namin. At lalong higit, O Diyos, sa kabuhayan namin, maraming salamat. Umaapaw, dumadaloy, rumaragasa, Panginoon, ang biyayang amin naranasan sa bawat araw. Panginoon, salamat sa mga bagay na ito at kami po'y naging mabuting katiwala. Maraming salamat, Panginoon. At sa aming pagbibigay, ito'y tanda ng aming pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Ayan, hallelujah, praise you Lord. Salamat po sa Panginoon sa buhay niya sa bawat isa. So ngayong gabi po, let us all welcome Brother Dick Maglalang from Cabuyabacal sa Palibutan City, Angeles City. Yan, invited po ni Pastor Francis. Yan, tumayo po tayo para ma-welcome po rin. Ayun po, si Brother. Ayan, so wala po ba tayong announcement? Youth Christmas party po sa Sunday after service. So, sa lahat po ng youth, huwag kayong aalis. May free lunch po kayo sa inyong Christmas party. Next, sa Sunday na po to Sa Sunday na po to. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo and let's all welcome one another. Hallelujah. Thank you, Lord. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. And oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Joy of the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 oh.
Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation that blessed Christmas morn. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Ayan. Sige po, magandang gabi sa bawat isa. Habang busy pa yung mga bata. Amen. Ayan, nandyan pala ang ating generous pastor na nagbibigay. Pastor, mamaya po kami ay magbe-bless din sa iyo. Amen. So, sa gabing ito po, ang mga core women's group ang siyang tatayo sa harapan para po magbigay ng summary ng ating mga napag-aralan ngayong 2025. Yung first and second quarter po ay para sa mga sa aming mga women leader, and then po yung third and fourth quarter para po sa ating New Year celebration. Ang atin naman pong mga pastors ang siyang magbibigay po sa atin ng recap. Amen. So, ang buhay po natin ay paganda ng paganda. Amen. Hindi po dahil nagdadagdag ng biyaya ang Panginoon, sapagkat ang ginawa ng Diyos para sa atin ay sapat na. Ang buhay po natin ay paganda ng paganda dahil sa araw-araw natutunghayan natin ang katotohanan ng kanyang mga salita. Nothing will be add up and nothing will be lessened from the Word of God. It is complete. Kaya pag sinabi po natin at atin pong isinigaw na tagumpay, yun ay tunay na tagumpay na. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, unang-una spiritual, pumapangalawa na lang po yung mga bagay-bagay na nasa sa atin, sapagkat ang source natin ay ang ating Panginoon. Amen. So, Merry Christmas po and a Happy New Year. Ako po ay magsasalita doon sa na-discuss ko na, from humiliation to glory. Jesus the exalted King, no? Okay, so, tingnan po natin. Ayan. Okay, Jesus the exalted Savior and He is our King. Noon pa man po, si Isaiah ay nag-prophesy na, nagpahayag na ng tagumpay ng ating Panginoon mula sa kasalanan. Okay? In Isaiah, sige po, tingnan natin yung ating unang verse.
In Isaiah 52:13, which is from the New King James Version, "Behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled be very high." Ang sabi po niya sa Tagalog, ang aking lingkod ay magtatagumpay. Siya ay itatanghal at dadakilain. Ang sabi po ng Prophet Isaiah sa kanyang prophecy, he is the suffering servant. Bakit po naging suffering servant ang ating Panginoon? Meron lang po kaming 5 minutes. Amen? Para ibigay po yung kabuuan nito. Paano po na-humiliate ang ating Panginoon? Kasi ang sabi niya, from humiliation to glory. Sa konteksto po ng ating Panginoon, yung kanyang voluntary na pagbaba mula sa kanyang heavenly throne, mula sa kanyang divine power, to take up a humanity and die on the cross, that is humiliation on His part. Siya ay nagpakababa, isang hari na naging tao upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. That is humiliation on the part of our Lord. Pero that is voluntary. Alam niyo po, dito sa mundo, kapag ikaw ay na-demote, there are external factors. Hindi yon sa kagustuhan mo. No, maaring hindi ka nag-perform well, meron kang mga kapalpakang nagawa. That is the world. But the Lord, our Lord Jesus Christ, voluntarily lowered Himself to be a man because He would like us to be saved from sin. Yun po yung unang-unang sasagot. Ano yung humiliation ng ating Panginoon? And when He was now a man, alam naman po natin kung anong nangyari sa ating Panginoon, hindi po ba? Siya ay pinanganak sa sabsaban, sa pamilya ng isang karpentero, walang pera, walang status. Nung kanya pong umpisahan ang kanyang ministry, siya ay minak, siya ay niridicule, siya ay pinagtawanan. Yan po yung kahihiyan na tinanggap ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hindi yun para sa Kanya. That suffering should be us, for us. Dahil yun yung dapat na mapangyari sa atin dahil sa kasalanan. But the Lord accepted all of this. Nakita po natin kung paano siya nilatayan, kung paano siya during His time na ang kanyang krus ay kanyang pasanin, hindi ba? Nakita natin yung latay niya, kung paano siya minak ng mga leaders during that time. And he was even crowned thorns, no, stating King of the Jews. Hindi po yun pagkilala sa Kanya. Yun ay panghamak sa Kanya. Hindi lang po yun, even His closest. Nakita natin kung paano siya ay binitray ni Judas. Nakita natin kung paano siya dininay ni Peter. Ang pagsunod po ng ating Panginoon nang siya ay maging tao, it's because of His obedience to our God. Nakita din natin kung paano niya hinugasan ang paa ng kanyang mga disciples, which is a symbol of humility, kababaan. At nakita po natin lahat ng ito, no? Yan po ay inaccept ng ating Panginoon because He loved every one of us. Siya lamang ang makakagawa ng kaparaanan to restore our lost relationship with the Lord. The only name, His name is Emmanuel. Yan po yung palagi nating isa-isip, na yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi basta-basta. Yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo ay maligtas, ay malalim pa. Mas malalim pa sa pagkaunawa natin. Dahil napakarami, no? The divine power was given up by our Lord Jesus Christ. At yung pinakahuli po doon sa humiliation is His death on the cross. Ang kanyang pagkamatay doon sa krus ay isang nakakahiyang kamatayan. If you still remember, He was crucified with 2 na magnanakaw. Hindi po siya magnanakaw. Pero yung mga katabi niya ay mga salot ng lipunan.
Sino po ba si Kristo? Siya ay dumating para sa ikaliligtas ng tao. You know, when Isaiah speak to the Israelites, these are the people of all kinds, men and women. Kung kayo po kayo yung mga Israelites, ako si Propeta Isaiah, at sasabihin ko na may darating na tagapagligtas upang ipagligtas ang bawat isa, upang iligtas ang bawat isa. How would you feel? Siguro merong doubt, may magko-question, meron ding hopeful, no? Merong uncertainty, but the word of the Lord is sure. It happened. And we are a product of the word of the Lord. Amen? Yun po yung humiliation. Kailan naman po na-glorify, na-exalt ang ating Panginoon? Our Lord Jesus Christ was exalted when He resurrected from the dead. When He ascended into the heaven, seated at the right hand of the Father, with all the authority in Him and reigning now in power. At kasama po tayo doon sa pagre-reign ng ating Panginoon. Amen? Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay namatay at nabuhay na muli, He had conquered death. He has the power over death. And that justifies na yung ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ay katanggap-tanggap sa Ama. Because He has restored man's relationship with God. Sa ascension, nakita po natin that is the last time. Sabi nga, culmination ng work ng ating Panginoon dito sa lupa. After 40 days, He ascended. No? Siya po ay umakyat na muli sa langit, umupo sa kanan ng ating Panginoon, which means, no? Ito po yung trono, ito po yung lugar ng kapangyarihan. He is now our intercessor with the Father. He is reigning mightily with the Father. Hindi po natatapos doon, no? Alam natin na yung pagre-reign ng ating Panginoon is a reign over all the earth. So, tingnan po natin yung Philippians. Ang sabi niya, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sige po, so verse 9. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. So yung inawit po natin kanina, the name above all name is establishing His kingdom. No? Yung sovereign kingdom ng ating Panginoon, higit sa kaninong pangalan, higit sa kanino mang presidente, higit sa anumang nasyon, sapagkat ang ating Diyos ay nagro-rule above the heaven, here on earth, and even sa ilalim ng lupa. All power belongs to our God. Kaya nga po, ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, kung tunay po nating iniintindi at inuunawa, we are more than we can think of. We are more than what we can look forward to. Yun po yung ating Panginoon. He is not humiliated anymore, but He is now exalted. Kaya nga po tayo na tumanggap sa ating Diyos, alam natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay above all things, above all names, above all nations, and His name is Jesus. His name is Emmanuel. Sa gabi pong ito, alam ko na ang buong mundo ay nagse-celebrate, but let us look at the celebration of Christmas on the deeper side, kung paano ang Diyos natin ay ipinanganak upang tayong lahat ay maligtas, upang tayong lahat ay maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at upang maranasan natin na kasama po natin ang ating Panginoon sa Kanyang kadakilaan. Magandang gabi po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Yung topic po natin, the enthroned King, Jesus, the righteous King. Okay, so dahil konti lang po yung oras natin, babasahin ko na lang po lahat. Okay? Sabi po sa 2 Samuel, chapter 7, verse 12 hanggang 16. Sabi po rito, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At papapatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit, ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Okay. So dahil po sa katapatan ni David, ipinangako ng Diyos sa kanya na ang kanyang trono ay mananatili magpakailanman. Okay? Pero yung pong mga sumunod na hari na galing po sa lahi ni David ay hindi po sumunod sa yapak ng kanilang ama. Kaya ito'y unti-unting bumagsak. Ang karahasan at kasakiman ay lumaganap. Walang katarungan at ang mga tao ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa kabila ng mga babala at mensahe ng mga propeta, hindi sila nagbago at nagbalik loob sa Diyos. Kaya sila'y nabihag ng mga ibang bansa. But the good news is, isang haring matuwid po, the righteous king, na magmumula sa lahi ni David ang ipinangako ng Diyos na kanyang ipapadala. Siya'y maghahari ng may karunungan, katuwiran, at katarungan, hindi katulad ng ibang naging hari ng Israel at Juda. Itatatag ng Diyos ang isang kaharian na mayroong kapayapaan at maghahari siya magpakailanman. Si Jesucristo ang matuwid na hari, the righteous King. Jesus, the righteous King. Siya ang haring may pagmamahal at malasakit sa mga tao. Isang haring handang ialay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Inialay ng isang tunay na hari ang kanyang buhay para sa lahat, para sa ating lahat. Subalit, mayroon din namang hindi tumanggap sa kanya bilang hari dahil binaliwala nila ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Ito po'y makikita natin sa Luke 19:41-44. Hindi ko na po inilagay dyan. Okay? So gayon pa man, sa mga nanalig at tumanggap sa kanya bilang hari, handog niya ay walang hanggang buhay at kapayapaan. So no more fear. We are free. Dahil nakamit na ni Jesus ang hari ng mga hari, ang lubusang tagumpay. So, yun lang po. Magandang gabi po at pinagpalang Pasko sa ating lahat.
Okay. So, isa na naman po, no? Isa pa po na napaka-exciting na naging topic natin, no? Sa quarter 1 and 2. Ito po yung preparing the way for Christ, Jesus the true Messiah. Ito po ay binigay sa atin, no? Ang nag-preach po noon ay si Pastor Chris, no? Kaya, isa pa sa mga naging mas malalim na yung ating pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus, na kung saan Jesus the true Messiah. Alam natin na pag sinabing Messiah, no, nalaman na po natin, divinely chosen, no po, at anointed one. Sabi na. So ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung anointed one, divinely chosen. No? So sa topic pong ito, nakita po natin, no, na sa lumang tipan, meron na pong prophesy, no, na binanggit doon ang ating mga propeta na si Isaiah at saka si Malakay. No? Mababasa po natin yon sa Isaiah 40, chapter 40, verse 3, at doon din po sa Isaiah chapter 3, verse 1. No, na kung saan nagpahayag po ang mga talatang ito, no, tungkol sa isang mensaherong maghahanda, no, ng daraanan ng Mesiyas, o yung tinatawag nating divinely chosen o yung anointed one. At ito po ay natupad, no, sa bagong tipan, na kung saan mababasa po natin sa Mark chapter 1 verse 3 at sa Matthew chapter 3, verse 2. Makikita po natin dito na hindi magkakasalungat ang mga salita, no? Ang mga nasa Biblia, ang nasulat sa Biblia, hindi po magkakasalungat. Kung hindi, magkakatagni po yan, magkakaugnay-ugnay po yan. No? Kung ano po ang na-prophesy doon sa lumang tipan, yun po ay nangyari sa ibang aklat sa Biblia. No? At ito po yung sinasabi nating ang prophesy na kung saan mayroong mensahero na maghahanda ng daraanan ng Panginoon, ay mababasa din po natin sa Mark 1:3, na kung saan ito ay nagkaroon ng katuparan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At gayon din po sa Mateo chapter 3 verse 2. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. At gaya nga po ng nabasa natin dyan, kung saan kanyang ipinangaral ang pagsisisi ni John the Baptist, no? Pinangaral niya ang pagsisisi bilang paghahanda sa pagdating ng kaharian ng Diyos. At kung titingnan po natin, si John the Baptist ang may tinig na sumisigaw sa ilang, na may layuning ihanda ang puso ng tao para sa Mesiyas. Ang hinirang na hari na kung saan, alam po ninyo, nalaman din po natin na ang kultura ng mga Hudyo, kapag sinabi po kasing parating ang hari, literal, pinapatag nila yung daan. No? Nililinis nila yung mga bako-bako. Ganun po nila pinaghahandaan ang pagdaan ng hari. Subalit hindi po yan ang pinapahatid ni John the Baptist. Hindi po literal na papatagin ng daan, aayusin ng daan, pipinuhin ng daan. Kung hindi, ito po ay tungkol sa pagsisisi. No? Mas malalim po ang kahulugan. No? Ito yung spiritual na paghahanda ng puso upang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at hari ng ating buhay. No? Marami ang nagsisi sa nakarinig kay John the Baptist. Maraming mga Hudyo ang nagpabautismo, pero marami din ang hindi naniwala. No? Hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas, bilang hari, bilang anointed one.
alam po ninyo, iba ang laman ng kanilang puso. Sa ating kapanahunan, wala po tayo ngayon dito kundi natin kinikilala na si Hesukristo ang Mesiyas, ang nagligtas sa atin, ang tumubos sa ating mga kasalanan, ang nagbigay ng buhay sa atin. Wala po tayo dyan, hindi po tayo nakaupo. Hindi po tayo katulad ng ibang mga Hudyo na hanggang ngayon hinihintay pa rin niya ang Mesiyas. Tayo po ay naniniwala na dumating na ang Mesiyas. Tinubos na po tayo mula sa kamatayan, no? Siya yung dahilan bakit tayo ngayon may pag-asa. Siya yung Mesiyas na dahilan kung bakit ngayon tayo ay may kapanatagan. Tayo ay may kagalakan. At higit sa lahat, tayo ay may tagumpay. Amen po ba? Ayan, no? So, sila po hinihintay pa nila yung hari. Hari na katulad ng kanilang description. Ang description ng kanilang ng hari na kikilalanin nilang Mesiyas, ito yung nakikipaglaban. Ito yung nakakapagpabagsak ng imperyo, no, ng Romans, no? Parang ganon. Hindi po 'yon ang ating paniniwala, no? Tayo po ay naniwala na ang ating Panginoon Hesukristo, siya ang Mesiyas, siya ang pinili, siya ang nagligtas sa atin. Kaya nga mga kapatid, no? Iba na ngayon ang ating heart setting at mind setting. Ito yung meron na tayong hari, meron tayong Panginoon, no? Na kung saan siya ang nagligtas sa atin, na kung siya ang kinikilala natin. Kaya magpatuloy lang po tayo, no? Hindi yung pabago-bago tayo ng paniniwala, kundi tumayo tayo doon sa paniniwala na ang Panginoong Hesukristo, siya ang ating Savior, siya ang nagligtas sa atin at siya ang hari ng ating buhay. Kaya, no? Magpatuloy lang po tayo mga kapatid. Yung nandyan po kayo ngayong gabi, isang malaking kagalakan na sa atin. Tayo po ay sama-sama, sabi nga ni Pastor, sama-sama tayo sa ating pananampalataya. Sama-sama tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sama-sama tayo sa pagkilala sa ating hari. At mabuhay tayo ng magtagumpay sapagkat ang hari natin ay napagtagumpayan na niya. Kaya tayo ngayon ay may tagumpay. Amen. Magandang gabi po. Good evening po sa ating lahat. Bakit ang tawa-tawa si? So, yung title po natin ngayon is The Hour Has Come, Jesus' Conception and Birth. So, dito, makikita natin, dumating na ang takdang oras, dumating na ang takdang panahon, dahil yung prophesied na Messiah, ito po ay dumating na. Yung pinakahihintay na Messiah. So, kung titignan po natin, the Word became flesh. And ito ay sa pamamagitan ng dalaga na ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, no? Si Birhen Maria, at siya ay naisilang dito sa mundo. At siya ay tinawag na Panginoong Yesus, si Kristo, no? Siya po ang ating tagapagligtas. So kung titignan po natin, sa pagdating ng ating tagapagligtas, nagkaroon po ng pag-asa ang mundo. Nagkaroon ng kaliwanagan na dati ay nasa kadiliman. Nagkaroon po ng kapayapaan. Nagkaroon ng kagalakan. Bakit? Nagkaroon sila ng kapanatagan dahil dumating na ang tagapagligtas. Amen. Di po ba kapag meron tayong tagapagligtas, payapa tayo, hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, kasi nandyan na ang Savior natin. Amen. So yung Savior na yon, siya po ay naghari sa buhay natin. Siya po ay nanahan sa puso natin. So ang gagawin po ng ating tagapagligtas, unang-una,
para sa atin. Alam naman po natin, tinubos niya tayo, no? Inalay niya ang kanyang buhay, sariling buhay, para tayo ay mapalaya. No? Para tayo ay mapalaya. Okay, so kung titignan po natin yung Luke 2:9-11, ang sabi niya, biglang nagpakita sa kanilang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakasisilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Amen. So ang pagdating ng ating Panginoong Yesus ay magdudulot ng malaking kagalakan. Nagdulot po ba ito ng magiging malaking kagalakan sa buhay ninyo? Ang pagdating ng ating Panginoong Yesus? Definitely. Amen. Alam naman po natin kung ano ang kalalagayan natin. Kung wala si Kristo, paano tayo? Kung wala si Kristo, sino ang nagbayad ng kasalanan natin? Amen. Kaya tayo po, walang ibang makakapagbayad ng kasalanan natin, hindi ng ating mabubuting gawa upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Only Jesus could do that. Siya lang po ang gumawa para sa atin. Siya lahat ang gumawa para sa atin. Yun po ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. And in Luke 4, ang sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So, ito po ay mula sa aklat ni Esaias na kung saan it was patungkol ito sa pagdiriwang ng mga Israel noon, yung Jubilee year. No, makikita natin yon ay araw ng kalayaan ng mga alipin. No, makikita natin, no, sila po ay babalik na sa kanilang tahanan, makakancel ang kanilang mga utang, no? Makikita natin, no, magkakaroon ng kapahingaan ang lupain. So kung titignan natin, itong nangyari yon doon sa mga Israel, yun ang naging ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. Di po ba? Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, pinalaya niya tayo sa kasalanan. Na dati, alipin tayo ng kasalanan. Kaya kapatid, ngayon, hindi po tayo alipin ng kasalanan. Kaya, yung mga negative na nararanasan natin sa buhay natin, negative feeling, no? Kung meron ka mang inanakit sa puso natin, kung nakakaramdam ka man ng tampo, galit, selos, no? Inggit sa puso natin, kapatid, hindi ka na alipin yan. Pinalaya ka na ni Jesus sa madamdaming negatibong yan sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, pinalaya na ako ni Jesus. Hindi na ako dapat ganito mag-isip. Hindi na dapat ako ganito kumilos. Dahil ako'y binigyan na ng bagong buhay ni Kristo. Ako ngayon ay banal. Ako ngayon ay matuwid na. Amen? No? So, makikita po natin dito, binayaran na ng ating Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan. Amen? At nirestore niya tayo. Ibinalik niya ang ating identity. Na tayo ngayon, we are the sons of God. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At last, nagkaroon po tayo ng kapahingahan. Kapahingahan, dahil alam mo, hindi ka na mabubuhay sa takot at sa pangamba. Dahil alam mo, naghahari na si Kristo. Naghahari na siya. At alam natin, nakatitiyak tayo sa magandang patakaran niya, sa magandang sistema niya sa buhay natin. Alam natin, dahil siya na ang naghahari, magiging maayos ang lahat. Basta magtiwala lang po tayo at patuloy na sumunod, pagtiwalaan ang kanyang mga salita sa buhay natin. Amen. Makakasumpong po tayo ng bunga ng magandang paghahari at pamamahala
ni Kristo sa buhay natin, basta patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. Pagtiwalaan ang Kanyang mga salita sa buhay natin. Amen. Kaya, praise God po, na sa buhay natin, ginawa na ng Diyos ang lahat sa buhay natin. We are no longer under the law. Hindi na tayo, gawin ko ito, gawin ko yan. Kundi ngayon, we are under the grace of God. Alam natin, Lord, ginawa mo na ang lahat para sa akin. Kaya ako, Lord, payapa ako dahil pinagkaloob mo na ang lahat sa buhay ko. Ang gagawin ko na lamang, alam ko, andyan na si Kristo na nananahan, na nagahari sa puso ko. Payapa ako. Panatag ako. Amen. Dahil nakakasumpong tayo ng tunay na kapayapaan sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At lahat po ng tumanggap ng magandang balita ay sumigaw po ulit ng Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. At sa atin naman po, the rejected cornerstone, Jesus' death and resurrection. Amen. Isa po sa naging isang topic po natin dito, no? Ang batong panulukan na tinanggihan. He was rejected, no? And the Jesus' death and resurrection. Ito po ay kapahayagan po, no? Ng mga lingkod ng Diyos mula sa lumang tipan. Tingnan po natin ang Psalm 118. Verse 22, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ito po ay naging kapahayagan po ni Haring David, no? Bilang awit po ng pagtatagumpay sa ating pong Panginoon. Siya po ay naipahayag niya po ang bagay na ito, no? Na tumutukoy po sa ating pong Panginoong Yesus. Maging din po si Isaiah ay ipinahayag po niya ang the chief cornerstone na itinakwil po ng mga tao, batong panulukan na itinakwil ng bansang Israel. Pero ito po ay nilagay ng Diyos, may matatag na kalagayan, isa pong subok na pundasyon na inilagay po ng ating pong Panginoon at ito po ay maaasahan. At lahat po ng lalapit, amen, sa inilagay po ng Diyos na matibay na pundasyon ay kailanman po ay hindi mapapahiya. At ito po ay nagkaroon ng katuparan sa Matthew. Tingnan po natin ang Matthew. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Ito po ay paghahanay o pagbabaybay, no, parang metaphor na ginamit po ng salita ng Biblia patungkol po sa ating pong Panginoong Jesus. Na kung saan, kung papansinin po natin, no, kung ang isang gusali ay wala pong isang matibay na pundasyon, hindi po ito maaasahan. Babagsak at babagsak po ito. Sa ating pong buhay sa Panginoon, ito po ay nagkaroon ng katuparan. Siya po ang inilagay ng Diyos bilang batong panulukan, isang matibay na pundasyon na maaasahan. Na sino man pong lalapit dito, sino man pong magtitiwala sa batong pundasyon na ito, siya po ay makakaasa sa ating Diyos. Siya po ay hindi mapapahiya. Siya po ay may pag-asa ng isang katatagan mula po sa ating pong Panginoon. Amen. Inilagay po ng Diyos ang ating Panginoong Yesus, no, bilang isang batong panulukan, pinakamahalagang pundasyon na pagmumulan ng kaligtasan at pananampalataya. Amen. Ito po ay tinanggihan ng bansang Israel, kung babalikan po natin, kung mababasa po natin, tinanggihan ng bansang Israel, yung mga lingkod po o yung mga political leaders and spiritual leaders na nandun po sa bansang Israel, hindi po sila naniwala o hindi po, itinakwil po nila ang ating pong Panginoon. Para po matupad ang kasulatan, ang ating pong Panginoon ay namatay. No? Jesus' death and resurrection. Namatay po siya, pero po siya ay muling nabuhay. Amen. Para po magkaroon ng katuparan ng lahat para po ating pananampalataya, para po sa ating kaligtasan. Namatay at muling binuhay ang ating pong Panginoong Yesus. Amen. Itinakwil po siya ng bansang Israel, hindi po sila naniwala. Amen. Pero sa lahat ngayon na tumanggap
John 1:12, lahat po ng tumanggap sa ating pong Panginoong Yesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Lahat po ng tumanggap sa ating pong Panginoong Yesus na mayroon na po ngayong karapatang maging anak ng Diyos ay sumigaw po ng amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumanggap sa ating pong Panginoon. Amen. Dahil sabi po ng Acts 4:12 din po, sabi niya, walang pangalan na ibinigay ang Diyos o ibinigay sa sulok ng daigdig o sa apat na sulok ng mundo. Amen. Kundi po ang pangalan ng ating pong Panginoong Yesus sa sukat ikaligtas ng tao. Amen. Para maligtas ang tao, ibinigay po ang ating pong Panginoong Yesus itang matibay na pundasyon na pinagmulan po ng ating kaligtasan ng ating pong pananampalataya. Kaya kapatid, dahil po sa ating Panginoon, sa ginawa ng ating Diyos, ikaw ay isang matatag na tao. Ikaw ay isang matatag na Kristiyano. Ikaw ay isang matatag na anak ng Panginoon na anuman po yung dumating ay hindi po tayo mawawalan dahil po sa ating pong Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Balik-balikan po natin. Mayroon po tayong recorded messages sa ating pong CFSM page. Amen. At tayo po ay sama-sama patuloy na mag-aral po ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. Biglang naalis yung belt ko. Ay. Pang-accent ko lang po yon kasi red and white po kami ngayon. Okay, so lahat po ng ating pong napakinggan sa ating mga pastora ay patungkol po sa unang pagdating ng ating Panginoon, yung First Advent. Kung maaalala po nyo, ang ating pong tema ngayong quarter na ito, The King Has Come. Okay? So nakita po natin na sa pagdating ng ating Panginoon, no? Ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon upang magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng kanyang pagdating. Kaya nga po ngayong gabing ito, nawa po sa mga salita na ating narinig ngayong araw na ito po ay maging gabi ng pagpupuri sa ating Panginoon. No? A night of worship, a night of thanksgiving, a night of celebration, celebrating the birth of our Lord Jesus Christ, celebrating yung first advent niya, yung unang pagdating niya, kung ano ang kanyang ginawa doon sa krus, ang kanyang pagkamatay, pagkabuhay na muli, yun po lahat ay patungkol sa kanyang unang pagdating. Okay? Sabi nga po sa John chapter 24, okay? Ayan, Luke chapter 24, verse 27, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya, mula sa mga isinulat ni Moses hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Okay, kung matatandaan po ninyo, ito po ay patungkol dun sa dalawang alagad patungong Emmaus, no? Habang sila ay naglalakad, sumama po ang ating Panginoong Yesus sa kanila, hindi pa nakabukas yung kanilang kaisipan. Hindi pa nila nauunawaan na ang ating Panginoon ay mabubuhay na muli. Kaya habang sila ay naglalakad, ipanaliwanag po sa kanila ni Jesus na ang lahat ng nakasulat sa kasulatan, lahat po ng sinabi ng ating mga kapatid kanina, lahat ng mga hula, lahat ng mga propesiya, tungkol sa Kanya mula sa isinulat ni Moses hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Kaya po, mula sa mga isinulat ng mga propeta, ng mga poets, no? Sina David, some Proverbs, no? Kahit ng mga minor prophets, ang law, ano sinasabi ng batas, yung 5 books of Moses, Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Remember yung Genesis 3:15, the promised seed, no? Na magkakras sa ulo ni Satan at magtutuklaw naman sa heel
no, ng ating Panginoon. Yun po yung unang-unang sabi natin, proto-evangelium, the first gospel. Okay, from Genesis hanggang sa Malakay, lahat po ng mga propesiya, lahat ng mga hula ay natupad sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya napakaganda po ng kabuuan ng Biblia. Kaya kung babasahin natin ito according to God's redemptive plan, kung ano ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao, napakagandang basahin po ang salita ng Diyos. Bagamat iba't iba yung mga may akda, iba't iba ang sumulat sa iba't ibang panahon, pero nagkakaisa po. No, nagkakaisa yung kanilang pinakatema at yun po ay ang pagdating ng ating Panginoon at ang kanyang paghahari. Yun po yung tema ng buong Biblia, no, ang kanyang pagdating, ang kanyang paghahari. At dahil po, no, sige po, i-skip na natin yung isang verse. Next slide. So, Jesus' first advent fulfills the promised seed of Abraham. No, ayon po sa Galatians 1:16, no, yung seed ni Abraham, which is our Lord Jesus Christ, di ba? Sabi niya kay Abraham, sa pamamagitan ng iyong binhi, mapagpapala ang lahat ng mga bansa. At yun po ay ang ating Panginoong Yesus. Ganun din po si David, no? Naipaliwanag po kanina na sa kanya mananatili ang trono magpakailanman. At yun po ay ang ating Panginoong Yesus dahil siya po ay nanggaling sa lahi ni David. And the new covenant. Diba, kapag tayo ay nagko-communion, ang sabi ng ating Panginoon, this is the new covenant, no? Ang bagong tipan, no? ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. And because of His blood, because of His death, dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ngayon ay naging matuwid. No? Tayo na tumanggap sa ating Panginoon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, dahil tayo ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos, maaari nang manahan ang Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo ngayon ay pinananahanan ng banal na Espiritu, tayo ay pinagaharian ng Diyos, at tayo po ay nagaharing kasama ni Kristo. Di ba? Kung titignan po natin ang napakagandang plano ng Diyos sa simula hanggang sa ating kapanahunan, napakaganda po. Kaya nga po sabi ko nga, naway ang araw na ito, habang ating inaalala po ang kapanganakan ng ating Panginoon, ay maging araw ng pagpupuri at pagsamba, no, sa ating Panginoon. Sa ating kanya-kanyang pamilya, mamaya medianoche ba yun? Medianoche tayo, no? Before we eat, bago po tayo kumain, magpasalamat tayo sa Diyos, no? Nasa araw na ito, ating inaalala ang kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos ngayong gabing ito. Salamat po sa Kanyang ginawa. Salamat sa Kanyang naging buhay na siyang ating naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat. Amen. Sound. Ayan. Namamas ko po kami. Sound. Okay. So, habang nagsisettle po sila. Alright. Sige.
So, on behalf po of the youth ministry, no, we would like to express po our deepest gratitude sa lahat po ng nag-share ng kanilang love gifts during our virtual caroling, no, and also sa mga kapatiran po natin na nasa abroad. Maraming salamat po for your generous hearts. Ayan, and may nagtatanong po, pwede pa po ba daw mag-abot? Pwede po, you are most welcome. No? So, i-approach nyo lang po kami and open pa din po yung QR namin. Ayan, gusto din po namin i-invite lahat ng mga youth na naririto. Nasaan po sila? Taas ng kamay. Ayan, wala na, asan yung mga youth? Ayan, so ini-invite namin kayo this coming Sunday, December 28, after the service, na mag-join po sa aming Christmas party, no? And wag na po kayong umuwi. Ayan, I'm sure po mag-e-enjoy kayo. So this time po, no, hindi lang po kami aawit ng mga Christmas carols, no? We will also lift our voices in praise to our Lord Jesus through this song. So Merry Christmas, everyone! Joyful, ye nations rise, join the triumph of the skies. With the drilling host proclaim, Christ is Lord in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace, hail the Son of righteousness, light and life to all He brings, brings healing in His wings. While He lays His glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Crown your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly We celebrate the season with us as we share the songs of hope, joy, and the true meaning of Christmas from us. Let's remember the heart of Christmas. Jesus is the true reason for this season. Peace and God's abundant blessing this season. Have a blessed Christmas po.
Hello. Hello. Wala. God. Amen. Proclaim pa yun. Hallelujah. So saan tayo tumayo, tayo malangin. Pero bago tayo malangin, sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Tayo lahat, 1, 2, 3, tagumpay! Yes. Thank you, Lord. Tagumpay tayo dahil kay Kristo. Hindi dahil sa atin, kundi at siya lang tagumpay na, kaya tayo may maniwala lang. At tagumpay niya, ginawa sa atin, ay maranasan natin sa ating buhay. Panginoon, salamat po sa kami ito. Salamat po mga ginawang mesero sa kami ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, tunay po, naguma po kami mapuso ng pasalamat. Naguma po kami mapuso ng papuri, parangal sa iyong pangalan. Lord, tunay ka po, hindi po paniwala, pero totoo, Panginoon, kung ano ginawa mo sa amin. Ibigay mo ang iyong buhay na Diyos na napataas, pero binigay niyo po ang iyong buhay para sa amin. Ikaw bumaba at kay inabubuong pa sa amin. Lord, alam naman, igit pa sa amin iniisip, igit pa sa amin tuloy nga po, ang ginawa mo sa amin napaka-inang, Panginoon, igit pa sa amin kakasariling pang-unawa, Panginoon, tuloy nga po, ay ikaw gumawa sa amin buhay. Kaya, Panginoon, kami nabus na pupuri na pasalamat sa iyo. Sa kami ito, Panginoon, ang sa araw-araw namin mabuhay, we give praise and glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen. Blessed Christmas. Oh, oh, oh.